Naghayag ang mga kandidato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng kanilang posisyon sa iba't ibang kontrobersyal na issue tulad ng political dynasty, road rage at iba pa sa kanilang kampanya sa Antipolo City. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas live. Daniel? Nagtungo nga sa Antipolo City ang mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kung saan sinagot nila ang ilang napapanahon na issue sa ating bansa. Sunod-sunod kamakailan ang road rage o away sa kalsada na kung minsan ay nauuwi sa sakitan at malala pa minsan nauuwi sa patayan. Kaya naman tinanong ang mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa pagkasenador kung ano ang nakikita nilang solusyon sa problema. Wala tayong maipapayo kung sira ulo. Diba? Dapat yung PNP na lang ang ating medyo kalapagin. Marami na tayong batas eh. Dapat talaga strict implementation. Hindi yung nangyari na tsaka mag-i-implement. Ang impit nga dito sa ating tututusin eh. But then again, still, it remains to be seen as that implementasyon ang importante. Hinggil naman sa posibleng mangyaring pagsalakay ng China sa Taiwan, importante nila ang kahalagahan na masiguro ang kapakanan ng mga OFW. So tama yung kay General Bronner, siguro dapat makatulong din ng DOTR, yung mga barko na komersyal, dapat makatulong din ng the whole DND para yung pagre-rehearse. Kailangan i-rehearse. Kailangan na i-ensayo natin yon. Ang sinasabi lang ng AFP, now we have to be alert kasi may mga OFWs tayo. Malinaw naman yung mensahe. Mukhang it was just taken out of context o iba yung translation na nakuha ng China. That we don't mean war. Tungkol naman sa nangyaring lindol sa mga kapitbahay nating bansa sa Asia, mahalaga raw na tayo rin ay maging handa dahil sa posibleng mangyari naman sa atin na the big one. Alam natin kung nasa ng fault line, alam natin kung saan siya dumadaan, and yet tinatayuan natin ng structure. So siguro, one is strict implementation, being very aware. Well, meron tayong Marikina fault line, no? At merong mapa dito. What is important now is to make an inventory of all of these things. Kamakailan naman ay may nagpetisyon sa Korte Suprema na may layuning mahimok ang Kongreso na magpasa ng anti-political dynasty law. Para sa ilang pambato ng Alyansa, wala silang problema sa panukalang batas kung sakali man. Isipan ng mabuti yung pag-design. Kaya sabi nga ni Tito Sen, paano kung hindi na lang ako magpapakasal? Paano kung hindi naman legitimate yung relationship? So, meron lang abet, nangyari. Comfort ba siya? Open to consider. Yes, I'm very open to consider. Supportive ako dyan ng tutusin pero talagang hanggat hindi na re-resolve yung issue ng illegal, hindi pa rin ako talaga makakita ng light at the end of the tunnel. I will agree. Kung ikagaganda ba naman ang ating bayan, why not? Diba? Let's give others a chance. Sangayon mo kami magkakapatid doon. Let's give others a chance. Pino na naman ng ilang senatoriable ng Alyansa ang ginawang malaswang biro kamakailan ng isang tumatakbo sa pagkakongresista sa Pasig City. May nanay ako, may mga kapatid akong babae, may mga anak akong babae. So parang hindi nga maganda. Parang, wow, sobra mo naman pogi, bossing. Very immoral statement that does not befit a public servant. Sheila, bagamat hindi nga dumalo yung ilang senatoriable ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, dun nga sa kakatapos lang na press conference, ay present naman sila sa ongoing na campaign rally dito sa Antipolo City, kung saan pangungunahan nga ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sheila. Maraming salamat, Daniel Manalastas.